Tatay, ibigay mo na sa akin. Tatay, pakiusap, ibigay mo na. Ito na lang ang natitirang pera natin. Bahala na. Ito na lang talaga. Hindi ka na pwedeng kumuha pa. Xiao Xiao, ito na lang ang pera namin. Ano bang ginagawa mo? Yan ang pinakahuling pundo. Hindi na pwedeng galawin. Tatay, pakiusap. Fuxiao, huminto ka. Kung magbibigay ka pa ng kahit piso sa lalaking yun, hindi na kita kikilalaning anak. Nanay, tatay. Pasensya na. Sia Oliang, anong club ang interesado ka? Ako? Kuya Sia Oliang. Ikaw ang nag-iisang kolehiyala sa buong baryo natin. Mag-aral kang mabuti sa lungsod. Huwag mong alalahanin ang tungkol kay tita. Ako na ang bahala. Salamat, Xiao. Xiao Liang, single ka ba? Oo naman. Xiao, sabi mo uwi ka para kumuha ng pera. Nasana? Ang pera. Kuya Sia Oliang, huwag kang mag-alala sa pera. Mag-focus ka lang sa pag-aaral. Ako ang magtatrabaho para sa'yo. Pagbalik ko, pakakasalan kita. Kuya Sia Oliang. Mag-aral kang mabuti. Ihintayin kitang bumalik para pakasalan ako. Xiao, nalulungkot ka ba? Samahan na lang kita, okay? Umalis ka. Layas. Halika na. Layas. Ang pangit-pangit mo, ako na lang ang gustong tumikim sa'yo. Sino pa ang gustong tumikim sa'yo? Ikaw pa ang may ganang magmalaki? Honey, saan ka pupunta? Bastos, oras na. Ipagpapatuloy ko na lang ang pagbabayad sa'yo. Teka, tatawag lang ako. Hello. Kuya Sia Oliang, ano nang nangyari? Kailangan kong bumili ng mga learning materials. Paki-transfer na lang po ng 1,000 pesos. Ah, sige. I-transfer ko na ngayon. Kuya Sia Oliang, huwag kang masyadong magpakahirap sa pag-aaral. Mag-ingat ka sa katawan mo. Ano nang ginagawa mo? Ano? Inimbitahan lang kita para uminom kasama ko. Narinig mo? Mukhang maganda ang katawan, pero ang pangit pala na mukha. Magsuot ka na ng face mask mo. Nasusuka ako sa pagtingin sa mukha mo. Boss. Ano yan? Anong klaseng tao ang hinahanap ninyo? Tingnan nyo yung peklat sa mukha. Nawalan na kami ng gana. Maaari pa ba naming bayaran ito? Ilang beses na ba kitang sinabihan? Suotin mo ang face mask. Huwag mong ipakita sa mga customer. Kung hindi kita naawa, hindi kita tatanggapin. Sila ang unang nanloko sa akin. Humingi tayo ng opinyon. Sabi ng pangit na to, niloko ko siya. Naniniwala ba kayo? Bitiwan mo. Ang matandang lalaki sa aming baryo ay higit 6 anyos na. Malamang ayaw din sa kanya. Ano? Ngayon mo lang nalaman ang kahihiyan? Kanina, aksidente lang na nahawakan ko ang puwet mo. Pero paano mo malalaman kung hindi ito ang pangit na, to ang gustong lalaki? At sinadya niyang sumandal sa braso ko? Kaya sabi ka ang pangit na, to ang nanloko sa iyo? Magreklamo tayo sa pulis. Hayaan nating ang pulis ang humusga. Hindi ganoon. Bayaran kita, umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang negosyo ko. Kamusta, Ginong Zhao? Kulang na ang balance na membership card ninyo. Gusto pa ba ninyong mag-renew?
Siyempre, mag-renew ako. I-renew mo sa pangalan ng babi ko para sa sales target. Fuxia o Xiao, kailangan mong maging matatag. Si Kuya Xiao Liang, naalma siya. Sa malaking lungsod, mas mahirap talaga. Kung ikukumpara sa kanya, maliit lang ang mga problema mo. Kailangan mong magsumikap paano ka magiging babae ni Kuya Xiao Liang. Hoy, Kuya Xiao Liang, ano yun? May nararamdaman ka ba? Bakit ka may ubo? Okay lang ako, Kuya Xiao Liang. Bakit ka tumawag ng ganitong oras? May emergency ba? Ganito kasi, may up-iso lang kanina. Sabi ng professor, may research trip na kailangan naming lahat. Magbayad ng 5,000 pesos para sa research fund. 5,000 pesos. Ay san? Ang laki naman. Hala, Xiao, alam montag naman. Alam ng mga kaklase ko na galing ako sa probinsya. Paano kung wala akong pera? Tiyak na tatawanan nila ako. Hindi pa tapos si Kuya Liang. Kuya Xiao Liang, hindi ba't nasa dorm ka? Bakit may babaeng boses? Ah, ganito kasi. Kanina lang, tinanong ako ng class president na babae sa baba. Kung magbabayad ba ako para sa research trip? Huwag mo Kuya Xiao Liang. Ako na ang bahala sa pera. Sigurado kong makakapag-ipon ako ngayong gabi. Sige Xiao, salamat sa tulong mo. Ano, young class president. Nagbago ka na naman ng trip. Gusto Montag mag-cosplay? Ang daldal mo ngayon ay, Gabi na, saan ba ako pupunta para makapag-ipon ng 5,000? Saan kaya ako makakahanap ng ganong kalaking pera? Hello, nakita ko yung hearing para sa drug trial sa labas. Oo, punan Montag muna, tong form. Dosi, makukuha ko na ba yung pera pagkatapos ng trial? Ang sakit ng tiyan ko. May tao ba dito? Ang sakit ng tiyan ko. Xiao, ang tagal-tagal na rin. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Pag medyo humupa na, 2. Kapag hindi na masyadong busi si Xiao Liang, papakasalan ka niya ng buong ganda. Tita, balang araw, magiging asawa ko rin si Xiao Liang. Ang tagal na, para na kitang ina. Turing ko sa'yo, ina ko na. Ay, ang bait mong anak. Tita. Tita, dalhin na lang natin sa ospital. Huwag na, alam ko ang kalagayan ko. Bago ako pumanaw. Kung makikita ko lang, na ikakasal na kayo ni Xiao Liang, matutupad na ang pangarap ko. Huwag kang ganyan. Tatawagan ko na si Xiao Liang. Para umuwi at dalhin ka namin sa ospital. Hoy, Xiao Liang. Ano na naman? Sabi ko nga busyo ako. Huwag mo akong istorbohin. Bumalik ka na kaya dito. Lalong lumalala ang kalagayan ni tita. Kung uwi ako, sino ang magtatrabaho? Pa sa gamot at pagpapagamot ni nanay? Sige, magkano ba kailangan? Padadalhan kita. Ikaw na ang mag-asikaso. CJ. O, Xiao Liang. Kailan ka ba uwi? Yung kasal natin. Sige, may gagawin pa ako, bye. Xiao, ano sabi ni Xiao Liang? Ah, sabi ni Xiao Liang.
Uwi siya soon at dalhin ka raw sa ospital. Tita, kukuha muna ako ng gamot. CJ, ito ang gusto ko. Ay, xiao pala. Pa sa future mother-in-law mo naman ang gamot? Tito, Mag-ingat ka, sabi ng anak ko. Si Zhaoliang sa syudad ay nagwawalang hiya. Malapit na siyang ikasal sa mayamang dalaga. nagkakamali ka. Hindi ka noon si Xiaoliang. Pumunta ka sa syudad para makita kung sino ang nobya. Pa, matahimik ka na. Sinabi ni Xiaoliang na pakakasalan niya ako. Mahal, magkakasal na tayo sa susunod na linggo. Sigurado ka bang hindi ka mag-imbitang mga kamag-anak o kaibigan sa inyo? Zabi ka una es ayo. Maaga namatay ang mga magulang ko. Mag-isa lang ako mula pagkabata. Es bayo. Wala akong gaanong kamag-anak o kaibigan. Okay lang yon mahal, magiging pamilya na tayo. Hindi ka na mag-isa. Mukhang mas tanga at madaling lokohin ang mayayamang babae. Tita, nabili ko na ang gamot mo. May binili rin akong manok para sa'yo. Tita, gising. Huwag mo akong takutin. Gising ka, tita. Ano? To? Bakit may hawak na abo? Nakaka-bad trip para raw kay Manager Zhao. Kung malaman to ni Bostang, siguradong magagalit. Manager Zhao, Boss Tang, Uvian na po. Bakit kayo nagsisiksikan sa harap ng opisina? Umuwi na kayo. May isang tao dito na parang hinahanap ka. Xiaoliang, sa wakas nakita na kita. Patay na si tita. Zenozia? Isang babae sa aming baryo, matagal na akong gusto. Siguro nalaman niyang ikakasal na ako. Kaya ginugulo niya ako. Tigilan mo, yan, umuwi ka na. Xiaoliang, si tita. Tumigil ka, umalis ka na, at ikakasal na ako. Huwag mo na akong guluhin. Xiaoliang, ikakasal ka na? Hindi ba ako ang nobya? Gusto mo akong pakasalan? Ikaw, di man lang nakapagtapos ng high school. Pangit, anong karapatan mo? Pero sinabi mo na pakakasalan mo ako. Xiao, pasensya na. Kasalanan ko lahat, kung hindi dahil sa akin, hindi sana. Xiao, mama, papa, huwag kayong mag-alala. Xiao, ang aming Xiaoliang ay pananagutan niya si Xiao. Xiao, nanggako ako es ayo. Kahit anong itsura mo sa hinaharap, basta papayag kang pakasalan. Talagang pakakasalan kita. E ano naman ang halaga ng 5 taon kong pagsisikap? Xiao, aminin ko, dati mo akong iniligtas, at nasira pa ang mukha mo dahil doon. Hindi ko kailanman sinabing pakakasalan kita. Kung gusto mo ng bayad pinsala, Pwede kitang bigyan ng pera, pero umalis ka na ngayon din. Tingnan nyo naman itong pangit na to. Gusto pa akong pakasalan. Parang palaka na gustong kumain ng gansa. Bakit hindi ka tumingin sa sarili mong itsura? kababa naman si Manager Zhao. Napakatagal palang ginulo ng ganitong pangit. Sa tingin ko, baka baliw yan. Ganyan na nga ang itsura. Gusto pa maging Rina. Xiao, naririnig Montag PA? Pakinggan mo ang sinasabi ng lahat. Dahil magkababayan tayo, hindi kita pinapansin. Umalis ka na, kung hindi, tatawag ako ng pulis. Xiaoliang, pwede mong itakwil ako. Pero pati ba naman ang sarili mong ina, itatakwil mo? Xiaoliang, hindi biyay sa mo. Wala ka ng tunay na ina? Ako, si Zhao Liang, wala naman ina, isang ulila. Paano ako magkakaroon ng ina? Hindi, tuang ina ka o. Kuya Xiaoliang, bakit ka naging ganito? Noy, pumayag lang ako para mabawasan ang bayad pinsala. Xiao. Ako, si Zhao Liang, mula simula hanggang katapusan. Hindi kita kailanman nagustuhan, pangit. Huwag mo nang guluhin pa ako. Kung gaguluhin mo pa ako, gagamitin ko ang parehong paan sa mga magulang mo. At bibigyan kita ng 3 minuto. Dahil magkababayan tayo, umalis ka na ngayon din. Huwag mong istorbohin ang susunod kong mahalagang bisita.
Ina, aalis ka rin ba? Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwanang mag-isa. Presidente Gu, nakaating na tayo sa STF Group. Siya, yon. Ate Xiao, ikaw nga. Guyan, Tulungan mo ako. At Xiao, bakit ganyan na ang mukha mo? At Xiao. huwag. Ate Xiao, huwag kang matakot. Nandito ako. Guyan. Ibang araw, natakot ang maglang baka may nangyari ulit, kaya pinadala sa ibang bansa. Bakit ka bumalik? Ate Xiao, yung mga masasamang loob ng araw. Nahuli na lahat. Kakauwi ko lang din. Ano ba talaga ang nangyari nitong mga nakaraang taon? Bakit ka naging ganito? Ako. Ate Xiao, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Ano pa bang hindi natin mapag-uusapan? Kursunada si Zhao Liang. Akala ko pa naman makikipagtulungan ako sa Saint Fi Group. Ate Xiao, huwag kang mag-alala. Naghanap na ako ng pinakamagaling na plastic surgeon para sa'yo. Gagaling ang mukha mo, babalik sa dati. Mukhang hindi na makapaghintay ang mga bisita at ang lalaking ikakasal. Ngayon, samahan ninyo ako sa pagbati sa ating babaeng ikakasal. Ang anak na may-ari ng Saint Fi Group, si GNG, Tang Fi. Zia pala, gumaling na ang mga sugat sa mukha niya. Zino 2, bakit naka wedding gown? Uun ga, nazan si Fai? Pinalitan ba ang babaeng ikakasal? Bakit iba ang itsura? Kaysa sa nakita natin dati, napakaganda ng ating babaeng ikakasal ngayon. Tumahimik ka, hindi ko siya asawa. Huk Xiao, bakit ka nandito? Hindi ka dapat narito. Nandito ako ngayon para linawin sa'yo. Mula ngayon, wala nang koneksyon si Zhao Liang at si Fu Xiao. Tapos na. Wala na tayo. Ano? To? May dumating na ads sa kasal? Grabe, parang teleserye. Huk Xiao, kung nandito ka lang para. Manggulo, umalis ka na. Ito ang kasalan ko. Kung sasabihin mong nasira mo ang pagkakataon ko, makapag-asawa sa mayaman, hindi ko palalampasin ang tatay mo. Naloko na kita minsan. Hindi ko hayaang may iba pang babae. Ang maloko mo. Ika, Dalawang babaeng ikakasal. Unang beses ka tumating ka. May isa pang dumating. Ano ba yan? Ano ang ginagawa ninyo?
Fai, makinig ka muna. Siya yung. Pangit na babae na nag-abang sakin sa opisina noong araw. Gumaling na ang mukha mo. Fei, ginawa niyang ganyan ang sarili niya. Para lang akitin ako. Kanina pa niya sinasabi sa akin na magpakasal ako sa kanya at iwan ka. Magsinungaling ka. Magsinungaling? Ginawa Montag, to para akitin ako. DIBA? And Miss Tang, ang lalaking ito sa harap mo, ay isang tunay na gago. Natatakot lang ako na baka magkatulad tayo ng kapalaran. Kaya nagmamadali akong pumunta rito para iligtas ka. Sana maniwala ka sa akin. Futsiao, ang kapal na mukha mo. Hindi na kita pinapansin. Pero patuloy kang naninira sa akin. Guards, dalhin niyo itong baliw. And Tang, noong walang pera si Cao Liang para mag-aral. Ako ang nagtrabaho, nag-eksperimento ng gamot at tinalikuran ang magulang. Para lang mapaaral siya. Pero ganito ang ginawa niya sa akin. Kapag nagamit ka na niya, itatapon ka rin niya. Zandali. Hayaan mo siyang magsalita. Cao Liang, nakalimutan mo na ba? Ang lahat ng ginawa mo. Sige, sasabihin ko ng isa-isa. Noong walang pera, ako ang gumamit ng pera ng pamilya ko. Para mapaaral ka. Galit na galit ang magulang ko sa akin. Sabi mo, kailangan mo ng 5,000 para sa research. Pero binibigyan na kita ng allowance bawat buwan. Wala na akong pera, kaya nag-eksperimento ako ng gamot. Pero nalaman ko na lang, ginamit mo pala ang pera. Para mag-party at maghanap ng babae sa bar. Lalaki ka. Naunawaan ko kung malandi ka. Pero nang may sakit ang nanay mo, di mo man lang siya binisita. Mamamatay na ang nanay mo, pero natutulog ka pa rin sa piling ng iba. Cao Liang, tinatanggihan mo pa ang sarili mong ina. Wala ka bang konsensya? Grebe, ganoon pala ang lalaking ikakasal. Akala mo mabuti, pero masama pala ang ugali. Hindi yan Totu, Fai. Pakinggan mo ako. Huwag ka nang magpaliwanag. Alam ko na ang lahat. Plastic. Huwag mong isiping di ko alam na naiinggit ka lang sa akin. Ang dami mong kasinungalingan, hindi ka ba napapagod? Fistang, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng babae na nagbigay ng ganito kalaki para sa lalaki. Hindi ako naniniwala na may babaeng ganito katanga sa mundo. Ang lalim ng plano mo. Para siraan ang asawa ko, ginawa mo pa ang sarili mong biktima. Oo nga, sabihin mo sa buong mundo. Bakit may babeng kay Katanga? Halos maloko na ako nitong sinungaling na ito. Buti na lang matalino si Fei. Muntik na akong mapaniwala sa kanya. Ikaw kayo. Hindi talaga ako nabigo kay Fei. Ang anak ng mayaman, talaga namang inosente lang. Fai. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Sige, tapos na ang komedya. Ituloy natin ang sinimulan natin. Kalimutan na lang. Ang matinong payo ay hindi makakapagbabago sa taong ayaw magbagong buhay. Nagawa ko na ang dapat kong gawin. Kung ayaw mong maniwala, edi wala na akong magagawa. Ate Xiao, hindi ka ba nila ginawa ng masama? Wala namang nangyari, tingnan mo ako, ayos lang ako, di ba? Pero, Pero ano? bawat tao ay may kanya-kanyang kapalaran. Ate Xiao, bakit mo sinasabi ito? Nasaktan ba kita at naiinis ka na sa akin? Hindi naman. Babalik na lang ako sa baryo, hindi ako sanay sa buhay dito sa malaking lungsod. Naku. Ate Xiao, dito ka na lang tumira. Sabay tayong mabubuhay dito sa lungsod. Ang laki na nang naitulong mo sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, ang mukha ko. At Xiao, kung hindi mo ako iniligtas noon, wala ako ngayong siguyan. Naipagbigay alam ko na sa lahat ng kilalang prominenteng tao sa Jiangchen na pumunta sa salusalo para sa iyong pababalik. Gusto kong ipaalam ni Guyan sa lahat ng tao sa Jiangchen na ikaw na Fu Xiao ay kapatid ko. Huwag na lang, hindi ako karapat-dapat sa ginagawa mong ito. Huwag mong sabihin yan, Ate Xiao. Kahit kunin mo ngayon ang lahat ng ito, karapat dapat mong makuha. Sige, desisyon na ito. Halika, isasama kita bumili ng formal na damit. Ate Xiao, gagawin kong sigurado na maging ikaw ang pinakamasayang babae sa buong mundo.
Ate Xiao, sasagot lang ako ng tawag. Pumasok ka na doon at pumili ka ng kahit ano. Asikasuhin mo lang yan, kaya ko na ang sarili ko. Ang ganda naman ng damit na ito, maganda pa ang tela, siguradong mahal ito, di ba? Anong ginagawang paghawak doon, probinsyana? Masira mo at makakahiya ka ba ng pangpalit? Bakit mo ako sinampal? Saan galing itong probinsyanang ito? Gusto mo ba akong ipahiya? Sabi ko sa iyo, may CCTV kami dito sa tindahan. Kung hindi ka alis, mananawagan ako ng tulong ng pulis. Handa ka, Bia? Bibili ako ng damit, hindi nang hihingi ng pera. Mukhang maganda ang tindahan ninyo. Pero bakit ganyan ang ugali ng mga tauhan? May klase-klase ang mga tindahan ng damit. SA Itzura Montag. Isang buwan mong sweldo, hindi abot para sa isang damit dito. Nakapasok ka sa lugar na hindi para sa iyo. At gusto mo pang paglingkuran ka? Karapat-dapat ka, Bia? Ano ikaw? Marumi ang sapatos mo, nadumihan mo ang sahig. Kung gusto mong tumingin ng damit, pumunta ka sa supermarket sa tabi. Ang mga damit doon, para sa mga tulad mong jologs, mahirap at matandang probinsyana. Sakto lang ang mga damit doon sa iyo. Ano, nasaktan ka sa sinabi ko? Gusto mo akong saktan? Sabihin ko sa iyo, may batas tayo. Kapag hinawakan mo ako, isusumbong kita at magmamakaawa ka sa huli. Hindi karapat-dapat ang basurang tindahang ito para sa akin. Honey, tingnan mo Montag. Ito ba yung babaeng nanligaw sa iyo? Noong nakaraan? Yung taga-probinsya? Fu Xiao Xiao, bakit ka nandito? Nag-a-apply ka ba bilang tagalinis? MS Tang, kilala mo siya? Akala mo ba may kinalaman ako sa mga taong ganyan? Nga, siya ay isang probinsyana. Paano siya magiging kaibigan mo? Pasensya na, mali ako. Fu Xiao Xiao, bakit ka nandito? Baka hindi ka pa nakaka-move on sa akin. Alam mo, takdang na yon. Pumili kami ni Fifi ng gown. Sinusundan mo ba kami? Wala, bibili rin ako ng damit. Fu Xiao Xiao, alam mo ba kung saan ka naroroon? Ito ang pinakamagandang bautike ng gown sa buong Jiangche. Kahit isang damit dito, walang bababa sa 100,000 piso. Magkano ang sinasahod mo sa isang buwan? May lakas ka pang bumili dito? Talagang sinungaling. Nung kasal. Sinubukan mong sirain ang relasyon namin ng asawa ko. Ngayon, sinusundan mo kami. Ang kapal ng mukha mong sabihin. Bibili ka ng gown dito. Fu Xiao Xiao. May totoo ba sa mga sinasabi mo? Tang Fei, dapat mong suriin. Ang utak mo. Umarap ka pa kay MS Tang at ginulo siya. Papahirapan kita. Bakit mo ako sinaktan? Umarap ka pa kay MS Tang? Mabuti nga sa'yo yan. Magaling ang ginawa mo. Lahat ng gastos ko ngayon, sa pangalan mo ilalagay. Sa susunod na pagko, hanapin kita. Si Miss Tang ang isa sa amin. VIP na kliyente sa boutique. Sa isang taon, umaabot sa milyon-milyon. Ang kanyang ginagastos sa aming tindahan. Basta mapis lang natin gayon as I Miss Tang. Tiyak nagiginhawa ang buhay ko sa mga susunod na araw. Fu Xiao Xiao. Tayong dalawa, parang langit at lupa ang agwat. Sa totoo lang, sa buong buhay natin, hindi dapat tayo makakilala o makakaugnay man lang. Alam kong nasasaktan ka at iniisip mong ako ang nang-agaw sa lalaking mahal na mahal mo. Pero ang katotohanan, ang tulad mong taga-probinsya, ay hindi dapat nangangarap ng magandang buhay sa pag-asawa. Ikaw, walang pinag-aralan, walang matinong trabaho. Dapat mag-asawa ka na lang ng isang magsasaka sa inyong baryo. Dapat pantay-pantay ang pag-asawa, hindi yung paulit-ulit kang pumupunta rito para magpanggap at magpatawa. Fu Xiao Xiao. May hangganan ang pasensya ko. Tang Fei, sinabi ko na sa'yo noon pa. Tapos na ako sa hayop na si Saolyang. Wala na akong pakiramdam sa kanya. Ang kayabangan mo ang nagbubulag sa'yo. Bulag ka talaga kung gusto mong pakasalan ang ganoong klaseng tao. Ang lakas ng loob mo, Fu Xiao Xiao. Kung hindi ka magsusori sa akin at sa asawa ko ngayon, hindi ka alis dito. Wala akong ginawang mali, bakit ako magsusori? Hoy, mahal, sabi ka una es ayo. Bakit ka makikipagtalo sa isang taga-probinsya? Hindi nga siya nakapag-college. Halos hindi marunong magbasa. Pag nagsalita ka na matino. Hindi niya maintindihan. SA akin. Ipalabas na lang natin siya agad para hindi na nakakasagabal sa paningin. At para hindi masira ang mood mo. Zaka, di ba't pupunta tayo para mamili ng gown? Pa sa party ng mga gu? Pa gumanda ka doon. Tama ka, mahal. Dapat hindi na ako nakikipagtalo sa taong hindi normal. Ano pang hinihintay Montag? Ilabas mo na siya. Zandali. Mahal, tama kan ga. Sabi sa akin ng tatay ko, ang pinakamabisang paraan sa aso ay saktan hanggang matakot.
Ano es atingin Montag, mahal? O, mahal, tama ka. Miss Tang, paano natin siya pakikitunguhan? Sabihin mo lang, ngayong araw na ito, hindi siya alis hanggat hindi siya nagdudugo. Nasa ilalim tayo ng batas. Labag sa batas ang manakit ng tao. May thesis dito. MS Tang, lahat ng CCTV sa tindahan ay naka-off na. Pwede mo siyang gawin kahit ano. Kahit pilayin mo siya. Walang magpapatunay na ikaw ang gumawa. Fusiaw-xiaw, huling pagkakataon na to. Lumuhod ka ngayon. Magsorry ka sa akin at sa asawa ko. Kung hindi, ngayong araw. Hindi kita papayagan. Hindi ako magsusorry sa mong basura. Aray, Fusiaw-xiaw, binigyan na kita ng pagkakataon. Ito ang hinanap mo. Walang utang na loob. Ano, to? Mahal, hindi Montag naman ako papagalawin. Di iba? Mahal, hayaan mo na. Tingin ka o. Hindi na yan lalapis sa atin. Ano ibig mong sabihin? May nararamdaman ka pa? Ayaw mo, no? Paano naman? Dahil Montag ba alam kung gaano kita kamahal? Patanayan mo. Patunayan mo sa akin kung gaano mo talaga ako kamahal. Fu Xiao Xiao, Heinenap Emo, 2. Fu Xiao Xiao, Maxo Sari KBA, wala akong ginawang mali. Bakit ako magsusorry? Fu Xiao Xiao, On Cute Mo. Pinipilit Montag, KO. Huling tanong, magsusorry ka ba? Kahit mamatay ako, hindi ako magsusorry sa mong hayop. Kahit isang sorry. Gusto mong mamatay? Aray, Alam mo ba kung gaano kamahal tong sapatos? Ang dumi. Tangfei, karma yan. Anong kasalanan ang ginawa mo? Yun din ang babalik sa'yo. Fusiaw-xiaw, gayon ka ulang makikita. Kung matigas ba ang bibig mo o ang pamalo ko? Hindi ko alam. Kung ano na ang napili ni Ate Xiao Xiao. Boss Gu. Biglang dumating ang Karman Group mula sa ibang bansa. May mga bagay sa pakikipagtulungan. Na kailangan pag-usapan. Nasa loob si NFU bumibili ng damit. Sabihin mo sa manager ng tindahan. Alagaan na mabuti si NFU. Naiintindihan. Ate Xiao Xiao, pasensya na. Hindi na kita matutulungan pumili ng damit. Babawi na lang ako sa'yo sa susunod. Ang dumi nito. Baka may sakit yung dugo niya. Fai Fai, Huwak Kang Mata Ko, Punasan KO. MS, Tang, Tong Provincianang, 2. Mukhang hindi na ito kaya. Kung nawala na ang galit mo, papatawag ko na agad ng tao para itapon siya. Bilisan Montag. At linisin mo ang dugo sa sahig. Mamaya, magsushopping pa kami ni Fifei para sa mga gown. Sandali. Fuxiao-xiao, alam Montag na ba ang mali Montag ngayon? Tangfei, dati kong iniisip na ang pagpapakasal mo kay Sauliang ang simula ng iyong pagbagsak. Pero mali pala ako. Bagay na bagay talaga kayo. Parang pagtingin ang pagong sa munggo. Kunin mo ang electric aeron sa tindahan. Mga ilang minuto lang para uminit, 2 minuto sapat na. Miss Tang, ano ang gagawin Montag? Mula nang makilala ko siya, siya na ang pangit na laging pinagtutulungan. Sabi nga nila, ang mukha ay sumasalamin sa pagkatao. Kung puro kasinungalingan at pangit ang puso niya, ibalik natin siya sa pagiging pangit. Naintindihan mo? Initin ko na agad ang iron. May 2 minuto ka pa, Futsiao-tsiao. Pagkatapos ng oras, magiging pangit ka na ulit. Tangfei, kahit sa pinakapangit kong panahon, mas maganda pa rin ako sa'yo ng 1,000 beses. Ikaw nakita ngayong araw. Vavasakin kita ng lubosan.
Xiao, SA Toto lang. Hindi ka PA rin mature. Parehong-pareho ka pa rin sa 5 taon na ang nakalipas. Sabi ka nga, matigas ang ulo montag. Bakit hindi mo pa rin matutunan ang paghinto sa pagkalugi? Zhao Liang, kinain talaga ng aso ang konsensya mo. Xiao, huwag kang kikilos. Kung masira ang mata mo, hindi ako mananagot. Guyan, bilisan mo at sagipin mo ako. Tumigil kayong lahat. Guyan, ikaw ba ang nagpadala para iligtas ako? Manager, may isang stalker na pumasok sa ating tindahan ngayon. Na-offend niya ang super EIE na si Miss Tang. Pinagtatanggol ko lang si Miss Tang. Ikaw si Xiao, Manager Liu. Huwag po kayong magalit. Magpapadala po kami ng iba para maglinis mamaya. Masaya ako ngayon, bibili ako ng maraming damit. Manager Liu, hindi ba't ang prinsipyo ng ating tindahan ay customer first? Kayan ga tinutulungan ka o si Miss Tang. Ano KBA? Bilisan mo at tulungan si Miss Fu na tumayo. Manager Liu, ano ang tawag mo sa kanya? Kung hindi ka patatawarin ni Miss Fu, ang buong pamilya mo, ay palalayasin sa Jiangcheng. Miss Fu, pasensya na, nahuli ako. Pinahirapan ka nila. Ano pianggi hinihintay mo, Tak? Halika na rito at lumuhod kagad. Humihingi ng paumanhin kay Binibining Fu. Manager Liu, nakakamali ka ba? Paano siya maging isang Binibining Fu? Isa lamang siyang babaeng taga-probinsya. Manager Liu, maaari akong magpatunay. Ang babaeng ito ay sumunod sa akin mula probinsya hanggang lungsod. Paulit-uli siyang nanligaw. Galit na galit ang asawa ko kaya napilitang kumilos laban sa kanya. Bagamat ang Gu Group ay isang internasyonal na higante, ang pamilya Tang sa Jiangcheng ay isa sa mga nangungunang mayayaman. Hindi pipigilan ng malakas na dragon ang lokal na ahas. Hindi ko kayang makipag-alitan sa Gu Group. At gayon din sa pamilya Tang. Binibining Tang, may pagkakamali kaya? Si Binibining Fu ay aking panauhing pandangal. Maaari bang bigyan mo ako ng konting respeto at huwag mo siyang pahirapan? Kung gayon, hindi ba siya sumunod sa amin? Ako ba ang nagkamali? Sige, dahil ikaw ang humihingi ng tawad para sa kanya, hindi ko na siya papansinin ngayon. Mabait si Binibining Tang. Lahat ng gastos mo sa tindahan ngayon, bibigyan kita ng 20% na diskwento. Hindi na ngayon, sa susunod na lang. Swat emo no yon. Sa susunod na makita kita, tapusin ko ang mga bagay na hindi ko nagawa ngayon. Mahal, tayo na. Ano pianggi hinihintay mo, Tak? Dali, lumuhod ka at humingi ng tawad. Hindi mo ba naiintindihan? Binibining Fu, pakiusap, patawarin mo na ako. Binibining Fu. Sabihin mo sa akin kung paano mo siya parurusahan. Tiyak na gagantihan ko ang ginawa niya sa iyo. Ngunit, maaari bang huwag mong sabihin kay Ginonggo ang nangyari sa tindahan ngayon? Kung hindi, siguradong matatanggal ako sa trabaho. May 80 taong gulang akong ina sa ospital na nangangailangan ng gamot. At may 3 taong gulang na anak na nangangailangan ng pagkain. Pakiusap, maging mabait ka. Gusto ko lang naman bumili ng damit. Ngunit bakit napakahirap? Nang simpleng bagay na ito. Ang lungsod na ito mukhang maunlad. Ngunit ganoon din kahirap ang mga tao. Binibining Fu, maging mapagbigay ka, patawarin mo na ako. Kung hindi mo ako patatawarin, tatanggalin ako ng manager ko. May kapatid pa akong lalaki na kailangan ng pera para sa kasal. Kung hindi ko makumpleto ang pera, palalayasin ako ng aking mga magulang sa bahay. Kung pareho tayong naghihirap, bakit mo ako? Pinipilit ng ganoon, isa ka lamang sa less lady. Bakit mo hinahamak ang mga taga-probinsya? Saan ba galing ang pagmamataas mo sa sarili mo? Pasensya na, hindi ko nakilala ang inyong kataasan. Mali ako. Nasaan si Guyan? Bakit wala pa rin siya? MS Fu, biglang dumating ang grupo mula sa ibang bansa, ang Carman Group. Si Boss Gu ang sumalubong sa kanila at inutusan ako na pumunta mula sa punong tanggapan para sumalubong sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala. Pareho lang kahit wala si Boss Gu. Gayong araf. Pumili kayo ng kahit anong damit dito sa tindahan. Bibigyan ko kayo ng 50% diskwento. Huwag na. Marumi ang mga damit dito, hindi na ako bibili. Emga hamak na ta. Pinagalit ninyo si MS Fu. Tama na. Hindi ko sasabihin kay Guyan ang nangyari ngayong araw. Mahirap din ang buhay niya, huwag mo na siyang saktan. Pasalamatan mo si MS Fu. At Xiao.
Kumusta ang pagsubok ng damit? Pasensya na talaga. May biglaan akong lakad, hindi ako nakasama sa'yo. Hindi ako bumili. Anong nangyari? May nambuli ba sa'yo? Sabihin mo sa akin. Tutulungan kitang makiganti. Wala. Bilang isang babae mula sa probinsya, masyadong mahal ang mga damit na ganyan. Sayang lang kung suotin ko. Ate Xiao, kung babalik tayo ng 3 henerasyon. Sino ba ang hindi magsasaka? Huwag mong isipin yan. Ate Xiao, ano nang nangyari sa kamay mo? Ako, nabangga ko lang kanina. Guyan, gutom ka na siguro pagkatapos ng buong araw. Nagluto ako ng sabaw, kukuha ako ng isang mangkok para sa iyo. Imbestigahan ng mabuti ang lahat ng nangyari. Kaya na ko sa tindahan ng damit ngayong araw. Gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyari. At maghanda ng isang damit para kay MFU mula sa isang international na designer. Ang pinakabagong disenyo. Boss Gu, may nawawalang bahagi sa CCTV ng tindahan ng gamit. Bago nawala ang footage, may 2 tao. Isa ang anak ng may-ari ng Saint Fi Group, si MS Tang Fei, at isa pa, ang asawa niyang si Zhao Liang. Sabihin mo ano talaga ang nangyari. Habang nawawala ang sisi, Boss Gu, wala akong kinalaman dito. Nang dumating ako sa tindahan, nakita ko sina MS Tang, ang asawa niya, at siya. Sila ay 3, binubuli nila si MS Fu. Boss Gu, empleyado lang ako. Sina MS Tang at ang asawa niya ang may kasalanan. Kung hindi nila ako pinilit, empleyado lang ako. Paano nila nagawang apihin si Miss Fu? si Tang Fi at Zhao Liang naman. Sa Jiangcheng, ayokong makita silang dalawa muli. Mr. Gu, patawarin ninyo ako. Mr. Gu, patawarin ninyo ako. Mr. Gu, Ipapatupad ba natin ang serye ng mga komersyal na parusa laban sa Saint Fi Group? Hindi na. Sa darating na piging, inanyayahan ko rin ang Saint Fi Group. Hintayin ko ang piging. Sa harap ni Miss Fu, ako mismo ang haharap sa kanilang dalawa. Kumusta na ang handa para sa gown? Handa na po, nakalagay sa living room. Ate Xiao, bakit mo ginagawa to? May mga katulong naman sa bahay, bakit hindi mo sila pinagawa? ayos lang. Wala naman akong ginagawa, tinutulungan lang kita maglinis. Oh, ito, regalo ko sa'yo. Tingnan mo nga. Para sa akin ba ito? Ate Xiao, itong regalo. Ay pasensya na. Kahapon, hindi kita natulungang mamili ng gown. Hindi pwede. Napakamahal nito, hindi ko ito matatanggap. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman. Sino bang ayaw sa gantong magandang damit? Sige, subukan mo na. Bukas, sa piging, yan ang isuot mo. Hindi ka naman pwedeng pumunta sa piging na ganyan ang suot. Ano na lang ang sasabihin ng iba? Mawawalan ako ng mukha. Sige, Guyan, ito na lang. Sa susunod, huwag ka nang gumastos ng ganyan. Sige, alam ko na. At Xiao. Ang ganda-ganda mo talaga. Honey, kamusta? Maganda ba? Mahal, ang ganda-ganda mo talaga. Honey, saan mo binili itong damit? Hindi kaya magkasing suot ako ng iba? Imposible. Itong damit na ito, gawa ito ng sikat na taga-disenyo mula sa ibang bansa. Bagong tapos lang. 2 piraso lang sa buong mundo. Yung isa, nabili raw ng isang mayamang negosyante sa ibang bansa. Itong isa, pinahanap ko sa kakilala. Honey, halik muna. Sa pagdalo ko bukas sa piging ng Gu family, talagang mag-ingay ako sa lahat ng mga dalaga at mayayamang asawa. Kapag nagustuhan ako ng presidente ng Gu Corporation, hindi lang sa Jiangcheng maghahari ang pamilya nating Tang, kundi sa buong bansa, sa buong mundo pa. Sa panahong iyon, ikaw ang magiging bayani ng pamilya nating Tang. Margu,
May bagay na kailangan ninyong patunayan. Ate, mauna ka na sa paging. Pagkatapos kong gawin to, agad akong pupunta. Alaynan. Kumusta na ang mga inihanda ko? Handa na ang keke, kandila at banda. Kulang na lang ang singsing sa daan. Pero boss Gu, Talaga bang magpapahayag ka ng pag-ibig kay MS Fu sa salusalo ng pakilala? Bakit may problema ba? wala, pero bawat kilos mo. Ay nakakaapekto sa stock ng Gucor. Natatakot lang ako. Gusto mo bang sabihin walang pinag-aralan si MFU? Isang probinsyana, hindi karapat-dapat sakin, di ba? Hindi. Natatakot lang ako kay Lola. Para sakin, wala sa mga mayayaman ang makakapantay sa kanya. Walang katulad niyang masipag, mabait, at matatag. Kung maririnig ko pang may masabi ka sa kanya, umalis ka na. Naiintindihan mo? Opo. Hintayin ko rito ang singsing. Sabihan mo ang hotel manager. Asikasuhin ng mabuti si MFU. Sige. Fu Xiaoxiao. Hindi kita pahihintulutang masaktan. Hoi Fai Fai, bakit ganyan ang suot Montag? Bakit pareho kayo ng damit ng babae? Fu Xiaoxiao, bakit nandito siya? Wow, ang gaganda ng cake. Mas masarap pa siguro kaysa sa bayan. Zhao Liang, Bakit pareho ang suot niya? kayo ba tong dalawa? Nagkikita pa rin? Binilhan mo siya ng kapareho. Imposible. Tinanggal ko na lahat ng kontak niya. Baka may secret WeChat account pa siya. SA contacts ka o. Oo. Iningnan niya yung post ko gumawa agad ng kapareho. Para lang magulo. Ang gago naman nito. Ilang bises na kitang pinalampas. Bakit hindi ka pa rin? Tumitigil sa amin ng asawa ko. Tang Fei. Bakit pareho tayo ng suot? Pareho silang dalawa ng damit. Sino kaya ang nakapek? Baka pareho silang nakapek. Ang kapal ng mukha, ikaw pa ang nauna. Tang Fei, nababaliw ka na ba? Ako? Ikaw ang nababaliw. Binabalaan na kita sa tindahan. Ngayon lalo ka pang lumala. Hinahabol mo pa rin kami ng asawa ko. Naalala ka o. Fai Fai, yan ba yung babay noon na? Sa kasal, nagulo, gusto pang agawin ang lalaki. Di ba? Ziyan ga. Sirain ang ulo. Paulit-ulit na. Ginugulo kami ng asawa ko. Ngayon, pareho pa kami ng suot. Ang hirap talaga ng buhay. Kapag may ganyang baliw na kumakapit. Toto yan. Bakit nakakapasok ang ganyan? Anong ginagawa ng gwardiya? Kung masira ang handaan ni Jigu, kayo kaya ang sasagot? Fu Xiaoxiao, pinapalang kita. Umalis ka na ngayon. Pagdating ng gwardiya. Di ka na makakatakas. Ang handaang ito, para sa akin talaga to. Kung aalis ako, wala ng kapatid na babae. Siguyan. Ha ha ha. Fei Fei, mukhang ang baliw ngayon. Ay hindi sa'yo kumakapit, kundi kay Jigo. Gusto maging ni Jigo. Ang galing magkunwari. Alam pa nga ang pangalan ni Jigo. Totoo ang sinasabi ko. Mas mabuti pang tumigil ka na sa pagpapaliwanag. Sa tingin mo, may maniniwala sa isang probinsyanang tulad mo? At Soko, iso kang probinsyono. Paano mo kakilala si Jigo? Sinungaling, nagsimula ka na naman. Futsiao Tsiao, kahit gusto mong umangat, hindi mo dapat si Jigu ang targetin. Kahit ako, ayaw sa'yo. Sa tingin mo, magkakagusto sa'yo. Si Jigu, isang maliit na probinsyana? Kaya pala kanina sa bulwagan. May amoy ng lupa. Siguro galing sa kanya. Kay kayo. Ano? Wala ka nang masabi ng mabuking ang kasinungalingan mo. Mas mabuti pang huwag kang magpanggap dito. Kung hindi, Kayang-kaya ka ng bawat isa dito. parang langgam lang. Sige, kung hindi kayo naniniwala. Hahanapin ko na si Kuya ngayon. Sasamahan niya ako. Sandali, anong ginagawa niyo? Hayan BAN, Yosiyang. Magwala sa harap ni Jigu at istorbohin siya. Ano ba? Bitawan niyo ako. Sa tingin ko, hubarin na lang natin ang damit niya. At itapon siya. Kung mahiya siya. Hindi siya lalapit kay Jigo. Mahal, magandang ideya yan. Sige, gawin na natin. Ha ha ha.
Ano, tu ese likod niya? May sakit ba siya? Naku, baka mahava tayo. Ang babaeng to, siguro yung baro at imbitasyon. Kapalit ng katawan niya, kaya normal lang na may sakit. Naku, noyon pa. Kanina, ang dami niyang nahawakan. Ang mga pagkain at inumin dito, huwag na lang natin kainin o inumin. Baka tayo magkaroon ng nakakahawang sakit. Tang Fei, sabihin mo na sa kanila. Mga sigot, kayo ni Zhou Liang ang gumawa. Hindi ito maruming sakit. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan ng marumi mong kamay. At saka, Huwag kang magsinungaling. Kailan kami ng asawa ko nanakit sa'yo? Fuxiao. Hindi ka o inakalang ganyan ka pala kapalang hiya. Buti na lang hindi kita hinawakan noon. Kung hindi, baka hanggang ngayon. May kakaibang sakit na ako. Sabi nila, nakakapagdisinfekta ang alkohol. Ngayon, paliliguan kita ng mabuti. Huwag. 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 Ang saklap naman. Totoo kaya ang sinasabi niya? Karapat-dapat lang sa kanya. Ang bote ng alak na ito, hindi bababa sa 10,000 ang halaga. Fuxiao. Maswerte ka pa rin dahil napaliguan ka ng alak na halagang 10,000. Hindi pa dumarating ang singsing. Sabi, malapit na raw. Hintayin na lang ba natin sandali? Huwag na. Naiwan si Xiao mag-isa sa reception hall. Nag-aalala ko. Ibibigay na lang ang singsing sa kanya mamaya. Manager Gu, inutusan ko na ang hotel manager na pumunta sa reception hall. Huwag kang mag-alala, MS Fu. Walang mangyayaring masama. Bibigyan kita ng 10 minuto. Siguraduhin dumating ang singsing. Natuwa na ba kayo? Pwede na ba akong umalis? Natuva? Hindi pa nga nahuhubaran ng damit. Di pa yun tunay na kasyahan. Hubarin niyo ang damit niya. Di siya dapat palampasin ng basta-basta. Kailangan siyang parusahan ng mabigat. Tumigil kayo. Nasaan ang manager na si Guyan? Dalhin niyo ako sa kanya. Siya ang ate ni Manager Gu. Ito ang damit na suot ng ate ni Manager Gu. Pumunta ka sa reception at alagaan mo siya. Kung hindi mo alagaan ng maayos ang ate ni Manager Gu, alam mo na. Ang kahihinatnan mo. Naiintindihan ka o. Manager. Bakit pareho ang suot nilang dalawa? Sino sa kanilang dalawa ang tunay na ate ni Manager Gu? Manager, huwag kang magpapaloko sa kanya. Paano niya makikilala si Manager Gu? Zeno ka? Hindi pa ako nakakapagpakilala. Ako ang General Manager ng Shengfei Group. Si Tangfei. Ikaw pala ang anak ni Emar Tang ng Jiangcheng. Paumanhin sa aking pagkukulang. Ay, manager, hindi mo alam ang babae na ito. Isa lang siyang probinsyana, may dala pang maruming sakit. Kung dadalhin mo siya sa harap ni President Gu, iyon ay talagang paghahanap ng gulo. Ama, huwag kang magpapaloko. Manager, ako talaga ang ate ni President Gu. Dalhin mo ako sa kanya, mabilis. Ate ni President Gu, ang lakas ng loob mong magsinungaling. Manager, hindi ako nagsisinungaling, hindi ka nagsisinungaling. Miss Tang kaya ang nagsisinungaling? Hindi ako naniniwala sa dalaga ng pamilyang Tang. Naniniwala ako sa iyong probinsyana. Mukhang ziyan ka ang ate ni President Gu, Miss Tang. Pag nakita mo si President Gu, kailangan mong sabihin sa kanya. Ang magagandang salita tungkol sa akin. Sige, huwag kang mag-alala. Bakit napakasipsip sa akin ng hotel manager? Baka kaya. Dahil interesado si President Gu sa aming pamilyang Tang at gusto niyang makipagtulungan. At alam na ng hotel manager ang mga detalye nito ng maaga. Kung ganon, lalo kong kailangang magpakita ng mabuti. Sa harap ni President Gu. Fuxiao. Kung gayon. Ako at ang asawa ko ang nasaktan mo. Baka patawarin pa kita. Sayang, nagpanggap ka pa bilang ete ni President Gu. Kung malaman ni President Gu na pinalampas kita, hindi kaya isipin niya na hindi nare-respeto siya ng mga malalaking pamilya sa Jiangcheng. Tama. Hindi siya dapat patawarin ng basta-basta. Dapat siyang parusahan. Tama. Dapat siyang parusahan ng husto. Miss Tang, ano ang gusto mong gawin? Mag-ayos ako ng tao. Huwag mong dungisan ang iyong mga kamay. Sa tingin ko, mas mabuting maghanap ng taong mag-ukit nang sinungaling sa kanyang mukha para saan man siya pumunta. Makikita ng lahat na siya ay isang sinungaling. Mag-ayos ako ng tattoo artist ngayon, manager. Sandali lang, mga kasama, Sage. President Gu, dumating na ang singsing. Tawagin ang mga musikero at pastry chef, samahan niyo ako. Maging tahimik.
Futsiao Tsiao, ito ang kapalit ng iyong pangarap sa araw. Na maghangad na maging Phoenix sa itaas ng sanga. Manager, sigurado ka bang? Hindi ako ang ate ni Guyan? Kung nagkamali ka, hindi ka patatawarin ni Guyan. AMM, nasa bingi ka na ng kamatayan, nananakot ka pa sa akin. Talagang hindi ka susuko, hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Pagkatapos maukit ang dalawang salita. Ipadala ka namin kay President Gu at sa kanyang ate. Bilang regalo sa kanilang pagkilala. Guyan, ikaw ba yan? Halika, gawin ang iniutos ni Mistang. Ukitan ng sinungaling ang kanyang mukha. Ang tattoo na ito ay hindi peklat. Hindi basta-basta mawawala. Tingnan natin kung paano ka makakapagpakita sa iba. Simulan na. Huwag kang kikilos. Bitawan mo ako. Anong ginagawa ninyo? Ginoong Gu, itong babaeng taga-baryo, nagpapanggap na kapatid mo. Pinaparusahan ko siya, pa sa inyo. Ganito ba ang plano mo? Hindi ko alam na ganito. Ginoong Gu, huwag kang magalit. Kung sa tingin mo'y nadumhan niya ang salusalo, paalisin ko na siya, nga pala Ginoong Gu, nasaan ang kapatid mo? Ang kapatid ni Ginoong Gu, ngayon ay nasa ilalim. Ng mga bulag na tulad ninyo. Siya nga ang kapatid ni Ginoong Gu? Vala na tayo. Anong hinihintay ninyo? Tulungan nyo ang kapatid ni Ginoong Gu. Pasensya na, bulag ang mata ko. Magpatawad ka, kahabag-habag ako. Okay ka lang ba? Mahal, ito, Zifu Xiao Xiao. Kapatid nga ni Ginoong Gu. Mahal, mahal. Sino ang nanakit sa ate ko? Lumabas kayo. Ginoong Gu, silang dalawa ang nanakit sa kapatid mo. Wala kaming kinalaman dito, tama. Sila ang may kasalanan, hindi kami. Kayong Mga. Traidor, Ginoong Gu, malaking pagkakamali ito. Hindi ko talaga alam na kapatid mo siya. Dahil hindi mo alam, pwedeng saktan mo siya. Kung hindi ako dumating ang bagong ayos na mukha ng ate ko, ay sisirain niyong mga basura. Ngayon, lahat ng nanakit sa ate ko, hindi makakatakas. Ginoong Gu, pakihinahon po. Noong isang araw sa tindahan ng damit, pinagkaguluhan niyo ang ate ko, ngayon hinikayat niyo ang lahat. Na siya'y hamakin, isang simpleng pagkakamali lang ba? Ang sasabihin niyo, hindi ako katulad ng ate kong mabait. Paparusahan ko kayong dalawa, ang pamilyang Tang ay magbabayad. Pero Ginoong Gu, hindi ko talaga alam na si Ginang Fu ay kapatid Montag pala. Tang Fei, matagal na kitang sinabihan ng totoo. Pero hindi ka naniniwala, hindi ka talaga naniniwala. Na may mabubuting tao sa mundo, matagal na kitang sinabihan. Na si Cao Liang ay basura. Wala na akong pakiramdam sa kanya. Hindi kita minamalas, ikaw ang mayabang. Ang pagiging mapagmataas ang nagtulak sa iyo sa kaguluhan. Tang Fei, hindi ako ang may delusyon. Ikaw ang may delusyon. Ipinapahayag ko, simula ngayon, titigil na ang Gu Group. Sa lahat ng pakikipagtulungan sa Luffy Group, idadagdag ang Luffy Group sa blacklist, hindi na muling makikipagtulungan. Simula ngayon, ang Four Seas Hotel ay hindi na magiging supporting hotel ng Gu family. Manager, idagdag mo siya sa blacklist, huwag nang makipagtulungan sa kanya. Naiintindihan. Wala na, wala na. Boss Gu, patawarin Montag ako, Boss Gu. Hindi mo pa nagawa ng maayos ang simpleng bagay na to. Tapos humihingi ka pa ng awa? Kung ayaw mong maagang mamatay, ipinipikit mo na ang iyong bibig. Umalis ka na. Mula ngayon, muling pag-iisipan ng Gu family ang pakikipagtulungan sa mga pamilya sa Jiangsheng. Matapos imbestigahan ang inyong mga ginawa ngayon, muli kayong tatayain para sa pakikipagtulungan. Kanina, sino ang nag-utos sa iyo na mag-ukit sa mukha ni MFU? Siya ang nag-utos. Ano ang inutusan niyang iukit? Sinungaling. E di iukit mo ang salitang sinungaling sa buong mukha niya. Boss Gu, hindi Montag, tupideng gawin. Ako ang Harris ng Tang family. Kung masisira ang mukha ko, paano na ako lalabas? Pwede kang mag-ukit sa mukha ng ate ko. Pero sa mukha mo hindi pwede. O sadyang, iniisip mo na mas mataas ka kaysa sa ate ko. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Boss Gu? Gusto mo bang siya mismo ang gumawa? Anong ginagawa niyo? Magkaibigan tayo. Alam mo pa palang magkaibigan tayo. Tangga ka. Muntik mo na akong mapatay. Fei, kung talagang kaibigan mo pa ako, paukit mo na sa tattoo artist ang mukha mo. Para matahimik na si Boss Gu. Bitawan en yo ako, ayaf ka o. Sagipin mo ako, asawa. Boss Gu, kahit malaki ang Gu Group, hindi naman basta-basta ang Tang Family. Kung kumalat ang nangyari ngayon,
Hindi ka ba natatakot na maapektuhan ang stock price ng Gugru? Zaoliang, hindi pa kita sinusumbong. Tapos nagmamalaki ka pa sa harap ko. Ang ginawa mo sa ate ko. Gusto kitang lamunin ng buhay ng 10 beses. Ngayon ay simula pa lamang ito. Ikaw at ang Tang family, pareho kayong hindi ko palalampasin. Ako mismo, ang dudurob sa inyong pag-asa hanggang sa susunod. At susunod pang buhay, magsisisi kayo sa ginawa nyo ngayon. Anong hinihintay nyo? Ukitin na. Huwag, huwag. Tulungan enyo ako. CJ, kung alam na niya ang pagkakamali niya, hayaan mo na. Ate, nakalimutan mo ba kung paano kanila ginawa? Hindi ko makakalimutan. Eh bakit hayaan mo na lang? Alam mo ba, ang pagiging mabait mo sa kanila ngayon ay pagiging malupit sa sarili mo. Guyan, pagod na ako. Samahan mo akong umuwi. MS Fu, salamat po sa inyo. Salamat po sa pagpapatawad sa akin. Walang anuman. Ayoko lang maging katulad ninyo. Hindi makilala ang tama sa mali, ang mabuti sa masama at maging manhid. Tang Fei, mag-ingat ka na lang. Mahal, okay ka lang, Bea? Walang kwenta. Ni sarili mong asawa, hindi mo may pagtanggol. Anong klaseng lalaki ka? Ginoong Gu, pasensya na po, dahil sa pagkakamali ko. Hindi ko napagtagumpayan ang pagpapahayag ng nararamdaman mo. Kasalanan ka o lahat. Sige na. Maraming dinanas na hirap si MFU ngayon. Ang pagpapahayag, hahanap na lang ako ng ibang pagkakataon para sabihin sa kanya. Tandaan mo, huwag magkakalat ng kahit anong balita. Naiintindihan ka o. Fifei, bakit ang aga mo ngayong umuwi? Zhao Liang, May tinatago ka ba sa akin? Paano naman? Asawa kita. Paano ako magtatago ng bagay sa iyo? sabihin mo nga sa akin. Ano, tong larawan na tu? Fai, ito ay... Fifei, saan mo nakuha tong lawan na to? Di po Bea yung babae? Gusto lang niyang paghiwalayin tayo. Pinapagawan niya lang yan. hanggang ngayon, gusto mo pang siraan si Fu Xiao Xiao. Ako ang nagpa-imbestiga sa iyo para makuha tong mga litreto. Kundi, hindi ko malalaman na ganito pala kalaro ka. Kahit noong araw bago tayo ikasal, naghahanap ka pa rin ng babae. Fifei, pasensya na, hayop ako. Tutu, hayop ka nga. Kasi pumunta na ako sa probinsya mo para imbestigahan ka. Yung una pinaglagyan ng abo na sinabi mo, talagang sa ina mo yun. Sa Liang, para lang makapasok sa pamilya namin. Hindi mo na kinilala ang sariling ina mo. Fifei, nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Mahal na mahal kita, mahal. Hindi ka dapat sa kapatawan ang tulad mo. Kung hindi dahil sa iyo, paano ako mapapasok sa Gugru? Paano ko malalaman ang tungkol kay Fu Xiao Xiao? Ngayon, ako, si Tang Fei, at ikaw, si Zhao Liang ang gago. Naghiwalay na. Fai, gusto mo akong hiwalayan? Pirmahan mo ito at umalis ka sa pamilya namin ng Tang. Huwag ka nang magpakita sa harap ko kailanman. Para sa'yo, tinalikuran ko na pati sarili kong ina. Tapos gusto mo akong hiwalayan? Tang Fai, may konsensuya ka PABA? Para sa'yo? Para sa pera ng pamilya namin ng Tang. Para sa iyong karangyaan at kayamanan. Pwede ang hiwalayan, pero isa 0 milyon na bayad pinsala. Bigyan mo AKO, pipirmahan ka o agad. Kung hindi, wala tayong pag-usapan. Zhao Liang, kung hindi dahil sa'yo, paano mawawalan ng bilyon-bilyon ang pamilya namin ng Tang? Nakakapal ka pa na mukhang humingi ng pera. Fai, ano ba itong? Suntukin siya hanggang sa pumirma. Ang binti ka o. Pipirma ako. Mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa harap ko. Kung hindi, Hindi lang itong 2 binti mo ang mababali. Xiao, ikaw na babae. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapariwa ng ganito. Kung ako'y naghihirap, ikaw at si Guyan, huwag din kayong magpakasaya. Ate, gising ka na. Mas okay ka na ba?
Pasensya na at nag-alala ka. Ate, magkapatid tayo, huwag kang magsabi ng ganyan. Tumayo ka at ayusin mo. Dadalhin kita kumain ng masarap. Para magbago ang pakiramdam mo. Siyaw, ate, hintayin mo ako dito. Pupunta muna ako sa Sire. Esan, Nasaan ang mga musikero? salamat. Guyan, bumalik ka. Xiao, nakita ulit tayo. Huwag mo akong hawakan, salot. Xiao. Ako'y naghihirap sa labas dahil sa'yo. Ikaw naman, nag-enjoy dito. Sa tingin mo patas ba yon? Ano ang ibig mong sabihin? Dahil sa'yo, babae. Hinihiwalayan ako ni Tang Fei at pinabali pa ang binti ko. Mga kite, ang kit-kit ninyong lahat. Zhao Liang, yan ang kapalaran mo. Huwag mong sisihin ang iba. Xiao, hindi mo ba narinig yon? Mas mabuti pang gibain ang 10 templo kaysa sirain ang isang kasal. Kung hindi mo ako sinundan papunta sa lungsod, wala sanang nangyaring gulo. Ako pa rin sana ang Market Manager ng Zhang Fei Group. Kung ako'y naghihirap, ikawin, huwag kang magpakasaya. Bitawan mo. Tumigil ka. Zhao Liang, walang hiya ka. Manggugulo ka pa kay Xiao. Ate Xiao, okay ka lang ba? Zhao Liang, wala ka nang kinalaman kay Xiao. Manggugulo ka pa. Kahit isipin mo na lang. Ang mga sakripisyo niya sa'yo sa nakaraang taon. Hindi mo dapat siya ganyanin. Hoy, kayong dalawang lovebirds, huwag kayong magmataas. Anong lovebirds? Zhao Liang, mag-ingat ka sa pagsasalita. Hindi Beatotu, kung hindi lovebirds. Bakit kanya dinala rito? Sa mamahaling restaurant at binigyan ka pa ng bulaklak? Tama hula ko. May singsing siguro siya sa bulsa. Huwag kang magsinungaling, malinis ang relasyon namin ni Guyan. At saka, kahit may relasyon kami, wala kang pakialam. Naku, tingnan nyo to, ang presidente ng Gugru. Ginagamit ang yaman at kapangyarihan ng agaw ng asawa. Pati ang kababata kong asawa, inagaw niya, naku. Diyos ko, tingnan mo naman ito. Xiao, easy time fine na laugh na yun. Ayaw na sa akin, gusto mo naman ako dati, ganito na lang. Balikan na lang natin, pag yumaman ako. Siguradong gaganda ang buhay mo, mula ngayon. Hindi na ako lalapit sa iba, ikaw lang, sige na. Tara na. Bastos. Naku, pumatay ang lovebird, tingnan nyo. Pumatay ang lovebird, ay, naku. Ikaw. Silang dalawa yon. Guyan, gusto lang niyang galitin ka. Umalis na tayo. Xiao, zimula pa lang, tu. Hindi ko kayo palalampasin ng ganito. Ang issue ng binata sa Jiangcheng, laganap na ang balita. Bumagsak ang stock ng Group, halos 20%. Marami sa grupo ang may reklamo sa binata. Baka pwede mo siyang kausapin. Anong klaseng babae yan na napasubo ang apo ko? Nagpahiya pa sa publiko, nawalan ng dignidad. Sa pamilya ko, hindi papayagan ang masamang babae na magdulot ng kahihiyan. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ngayon sa internet? Hindi ko na magiging bata sa akin kaisip. Paano mo ginawa ang crisis management mo? Boss Gu, ginawa na namin ang lahat. Gayon, si Zhao Liang, laging nasa mga talk show, sinisiraan si Miss Fu. Sa nakaraang 2 araw, bumagsak ang stock price ng kumpanya ng ilang bilyon. Boss Gu, bigyan na lang natin siya ng pera para tumahimik. Impossible. Hindi kami magpapakumbaba sa kanya. Wala siyang makukuha kahit piso mula sa akin. Ate, ano ba tong ginagawa mo? Guyan, nagdulot na ako ng napakaraming problema sa'yo. Hindi na ako pwedeng maging pabigat pa dahil sa sarili kong gulo. Anong sinasabi mo, ate? Pamilya tayo. Dapat tayong magtulungan sa hirap at ginhawa. Kung aalis ka ng ganito, ano na lang ang iisipin nila sa akin? Guyan, huwag mo na akong pigilan.
Napag-isipan ko na to, ganito na talaga ang buhay ko. Ingatan mo ang sarili mo. Fu Xiao, mahal kita. Pwede bang maging girlfriend kita? Madam, ito po si Ginoong Zhao. Magandang araw po, madam. Ako po si Xiao Liang. Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Ano ang relasyon mo sa babaeng ito? Ang babaeng to sa larawan ay si Fu Xiao Xiao. Magkasama kaming lumaki sa isang baryo. Dapat sana, nagkatuluyan kami. Sayang. Alam na ninyo ang nangyari. Pinaghiwalay kami ng Apo ninyo. Madam, base sa investigasyon. ang Fu Xiao Xiao na ito. Hindi naman talaga nakapag-aral. Hindi nakapagtapos ng high school. Elementarya lang ang natapos. Hindi talaga bagay sa apo ninyo. Pero kamakailan lang, hindi ba't ikinasal ka sa anak ng may-ari ng STV Group? Bakit? Bigla ka na lang nagbago ng pag-ibig. Aray. Dahil nga pinaghiwalay kami ng apo ninyo. Kaya pumayag akong magpakasal sa anak ng Tang family. Pero Tong Babeng, 2, napakasama ng ugali. Hinamak niya sa harap ng lahat ang anak ng Tang family. Sa handaan na inihanda ni Boss Gu para sa kanya. Nagalit ang anak ng Tang family, kaya hiniwalayan ako. Ay sama-sama ng puso ng babaeng to, di ba? Nawalan na ako ng trabaho, nabali pa ang binti ko. Ano sa tingin mo? Dapat ba akong humingi ng paliwanag sa kanya? Talagang sa hirap ng buhay, ganyan ang mga tao. Ang babaeng ganyan, hindi pwedeng manatili sa tabi ng apo ko. Guyan, ano ba yan? Tumayo ka. Xiao, noong handaan para kilalanin ka. Plano ko na sanang magtapat sa'yo pero may nangyari. Palagi akong nahuli. Ayokong mahuli ka ulit. Kung hindi mo ako papayagan ngayon, hindi ako babangon. Isang dahilan kung bakit ako umuwi sa bansa ay para hanapin ka. Noong iniligtas mo ako, nagustuhan na kita. Sa mga nakaraang araw, mas naintindihan ko kung sino ka. Matatag, mabait at mapagkakatiwalaan. Ikaw si Guyan. Ang babaeng karapat-dapat kong pakasalan. Pero hindi ako karapat-dapat sa'yo. Huwag mong sabihin yan. Ako si Guyan. Ikaw lang si Fu Xiao ang mamahalin ko habang buhay. Maging nobya ko, okay ba? Xiao. Kahit maghirap man o yumaman tayo sa hinaharap. Kahit mahirap man o madali ang daan. Sabay nating haharapin, okay ba? Guyan, hindi pa ako handa. Kapag sinuot mo to, hindi mo na pwedeng tanggalin. Mula ngayon, ikaw na ang nobya ko, si Guyan. Hindi ako mag-aasawa ng iba kundi ikaw habang buhay. CJ. Ako si Fu Xiao. Hindi kita pababayaan, Guyan. Salamat. Madam, ano, Tong ginagawa ninyo? Ito ang bayad ng pamilya Gu sa'yo. Basta pumayak ka lang. Napatigilin ang mga usap-usap. Lahat ang gipirang, tu ay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Papakiusapan ko ang babaeng yon na magpaliwanag sa'yo. Hindi siya makakapasok sa pamilya namin. Sige, madam. Hintayin ko na lang ang balita ninyo. Madam, dapat ba talaga tayong maniwala? Salaysay lang ni Xiao Liang. Kanina nang makita niya ang pera, namutla ang mga mata niya. Pwede ba nating pagkatiwalaan ang taong pera lang ang habol? Kahit ano pa ang sabihin ni Zhao Liang. Toto man o hindi, dahil tinanggap niya ang pera natin. Magiging tahimik siya sa ngayon. Guyan, matagal ka nang nakauwi, di ba? Bakit hindi mo ako binibisita? Naalala mo pa ba ako? Lola, busy lang po ako. CJ, pupuntahan ko na po kayo ngayon, okay ba? Sige, hintayin kita dito. Magpapahanda na ako ng masarap na pagkain para sa'yo. Sige po. Ano nang nangyari? Wala, pinapapunta ako ni Lola. Sana hindi ito isang bitad. Lola,
Ay, dumating na ang apo ko. Halika. Nagluto ako ng paborito mong sea cucumber soup. Pumunta tayo, uminom tayo ng sabaw. Ilang oras kong niluto yan, anak. Tikman Montag. Kumusta, Apo? Lola, bakit mo ako tinawag dito? Para lang maghapunan. Ano, PABA? Ngayon, dito ka lang kumain ng maayos. Ako na ang bahala sa iba. Lola, ano ang gagawin mo? Siyempre, pupunta ako sa bahay niyo para palisin yang babae. Lola. May lason tong sabaw, Lola. Huwag mong galawin siksyaw-ksyaw. Huwag kang mag-alala, apo. Pagising Montag. Malinis na ang ating bahay. Dalhin ang binata sa kwarto. Opo, ginang. Paumanhin, ang tinatawagan ay hindi makasagot. Iseth, bakit hindi sumasagot si Guyan? Sige na nga. Bibili muna ako ng gulay. Kakain kami pag uwi niya. Nalaman emo na ba? Nasan siya? Kakalabas lang niya, ginang. Namimili sa palengke. Kahit paalisin mo siya, hahanapin pa rin siya ng todo ng binata. Hindi yan magandang plano. Akala Montag beatanga ako? Para magising ang apo ko, kailangan niyang makita. Ang tunay na mukha ng babaeng yun, kapag nahayag na, ang pagkukunwari niya, wala na siyang magagawa. Ano ang ibig mong sabihin? Ako na ang bahala. Aray. Aray. Sino ang tutulong sa akin? Mababali ang binti ko. Aray, ang sakit. Aray. Ano ang nangyari? Aray. Aray. Ano ba ang nangyari dito? Hoy, ni, huwag kang papadala. Lutang yang matanda. Kapag inakusahan ka niya, wala ka ng kawala. Sisira yan es abuhay Montag. Aray. Kapag nakita ka ng apo ko, na wala kang awa at hindi ka tumutulong, tingnan natin kung magugustuhan ka pa niya. Oo, kahit hindi ka maningil. Mukhang mahirap yan. Saan siya kukuha ng pambayad sa ospital? Kung tutulong ka, ikaw ang gagastos. Aray. Tingnan mo, mukhang malupa. Hindi naman pwedeng hindi tumulong. Aba, ikaf talaga. Ne, eos ka lengbie, ne? Ikaf. Ikaw ang bumangga sa akin. Hindi ka na makakatakas ngayon. Kapag dumating na ang mga anak ko, hindi ka nila palalampasin. Wala ka ng takas. Ikaf ng gazia, ay naku, ziyanga. Lola, hindi ako ang nakabangga sa'yo. Sabi ko na huwag mo akong tutulungan, ipinilit mo pa. Marami ng tumulong sa matatanda ang naubos ang pera. Kapag hindi mo sinunod ang payo ng mabait, ikaw ang mahihirapan. Inayuhan ka, hindi mo pa rin nakinig. Tignan mo Montag ngayon. Sa panahon na yun, ang hirap maging mabait. Walang milyon-milyon. Sino ang maglalakas loob na tumulong? Ngayon, tingnan natin kung tatakbo ka pa. Ay, ang sakit ng binti ko. Lola, sino talaga ang nakabangga sa'yo? Kapag gumaling ka na, saka natin imbestigahan ng dahan-dahan. Pero ngayon, kailangan agad magamot ang sugat mo. Dadalhin na kita sa ospital. Ang tigas ng ulo nitong dalagita, parang apo ko. Baka nagkamali nga talaga ako sa kanya? Lola, tiisin mo lang, may ospital malapit dito. Isasakay kita sa likod ko, daan tayo sa shortcut, 5 minuto lang. Halika, alis na tayo. Ganitong bagay, kayang tiisin? Alis na. Kahit ano pa ang sabihin, mas magaling talaga ang dalagitang ito kaysa sa atin. Iba ito sa inaasahan nating mangyayari. Futsiao-ksiao. Hello, ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi makakasagot. Xiao-xiao. Xiao-xiao, sana wala kang nangyari. Xiao-xiao. Lola, dahan-dahan lang sa pag-inom. Xiao-xiao. Guyan, bakit ka nandito? Wala ba siyang ginawa sa'yo? Wala naman. Guyan, nagkakamali ka. Gising na si Lola. Hindi niya ako sasaktan, huwag kang mag-alala. Lola, ito ang boyfriend ko, si Guyan. Dalagita, ang guwapo ng boyfriend mo. Swert mo. Pagkakataon ko na makilala siya. Xiao-xiao. May sasabihin ako kay Lola, lumabas ka muna. Makinig ka. Sige, kausapin mo ng maayos si Lola. Mabait naman siya. Lola, kayo na lang mag-usap, lalabas muna ako. Ano ba talaga ang gusto mong gawin?
Tignan mo ang itsura mo ngayon, parang kinain mo ng buhay. Ang lola mong ito. Wala, ayoko lang na masaktan mo siya. Sa isip mo, akala mo itong lola ay walang katwiran at walang utak. Hindi. E ano ang ikinababahala mo? Tignan Montag kong. Kukunin ka o beasik siyaw sayo. Itago mo sa dulo ng mundo para hindi mo na siya muling makita habang buhay. Sa isip mo, akala mo ba'y wala akong awa o konsiderasyon, lola? Hindi po, Lola. Pero si Xiao buong buhay niya ay puno na ng hirap. Hindi ko pwedeng. Siya ang muli. At saka, siya ang nagligtas sa akin noon. Talaga? Siya pala yung babaeng nagligtas sa'yo noon. Kaya kahit anong sabihin nyo, hindi ko na siya kayang ipagkanulo. Kung wala siya, patay na ang apo ninyo 7 taon na ang nakalipas. Naiintindihan ko na. Payag AKO. Ang magulang mo, ako na ang bahala sa kanila. Payag na kayo? Kanina lang, sa kalsada, itong batang ito. Ang unang nag-abot ng tulong sa akin. Napakabuti niyang tao. At siya pa ang nagligtas sa'yo noon. Es atingin ka o. Karapat dapat siyang maging manugang ng pamilya ko. Salamat po, Lola. Pauwi na tayo sa bahay mamaya. Tapos, dalhin mo si Fu Xiao sa bahay nila. Pupunta tayo para humingi ng kamay niya. CJ, Yan si Zhao Liang. Ano ang relasyon niya kay Miss Fu? Lola, si Zhao Liang. Basura lang siyang tao. Parang para sige siya. Nasumiksik ng dugo ni Xiao sa loob ng 5 taon. Tapos, iniwan pa niya. At ngayon, lalo pa niyang binababoy ang pangalan niya. Gusto niyang ibalik si Xiao sa Kumunoy. Ano ba yan? May lakas ng loob siyang siraan ang manugang ko. Gagawin kong hindi na siya makapagsalita habang buhay. Madam, bakit po ninyo ako tinawag? Huwag kayong mag-alala, napakatibay ng bibig ko nitong mga nakaraang araw. Wala akong binabanggit na kahit ano. Di ba sinabi ko na sa'yo noon? Bibigyan ka ng pamilya ko ng kasagutan. Baka naman kayo po, madam, ang humiwalay. Hinaguyan et fu xiao. Padalhin ko pabalik si Xiao. Salamat po, madam. Huwag kayong mag-alala. Kapag nadala ko na pabalik sa baryo, yung babaeng si Xiao. Siguradong papagalitan ko siyang mabuti. Pa hindi na siya muling lumabas ng baryo o humarap kay boss ko. Madam, ano po ito? Zhao Liang, hayop ka. Hanggang ngayon, siya pa rin ang sinisiraan mo. Nagpaimbestiga na ako. Sinabi rin sa akin ni Miss Tang ang totoong dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Zhao Liang. Akala mo'y tangga na ako? Mahal. Makinig ka muna, mahal. Hanggang sa huli, nagsisinungaling ka pa. Bugbugin yan. Balitin ang isa pa niyang binti. Zhao Liang, ito ang kapalit. Sa paghamak mo sa pamilya ko. Perang ito para sa sugat mo. Kung hindi ka matutong tumahimik at lumayo. At makita ka pa ni Xiao, hindi lang binti ang mababali. Mas malala pa yun. Naiintindihan ka o? Hindi na ako ulit. Xiao, gagamitin ko ang perang ito. Pabilhin ka pabalik. Maganda ba? Kahit ano nang suotin mo maganda. Guyan, bakit ngayon ka lang? Naging ganito ka romantiko. Dati hindi naman. Wala namang ganon. Gabi na, dalian na natin. Pupunta na tayo sa magulang mo. Tara. Guyan, bagong-bago pa lang tayo, parang ang bilis naman. Anong bilis? Gusto ko na ngayong pakasalan ka. Tara. Ma, pa, nandito na ako. Zhao Liang, bakit ka nandito? Tito, tita, usapang lalaki na, tu. Xiao. Hindi ba't ikakasal ka kay Zhao Liang? Sino yang lalaking hawak-hawak mo? Zhao Liang, ano nang nangyayari?
Xiao, magkasama tayo mula pagkabata. Alam ng buong barangay ang pagmamahal mo sa akin. Nasa puso ka o lahat yon. Kaya nagmadali akong umuwi. Para pakasalan ka na. Tumanggap na ng dowry ang magulang mo. Pumayag na sila. Xiao. Dahil sa iyo, parehong binti ko na bali. Sabi ng doktor, kahit gumaling, pilay na ako. Ngayon, ikaw na ang mag-alaga sa akin habang buhay. Guyan, Patayin mo na ako. Maami namang pera ang pamilya Gu. Guyan, huwag kang magalit. Papabawi ko na sa magulang ko. Ang dowry nitong gago. Ano ba talaga ang nangyari, Xiao? Hindi ba si Zhao Liang ang gusto mo? Ikakasal kay Zhao Liang? Ito ang... Nanay, tatay, ang kasama kong umuwi. Ay, boyfriend ko, si Mian. Siya talaga ang pakakasalan ko. Magkano ang kinuha ninyo kay Zhao Liang? Ibalik ninyong lahat sa kanya. Ako, 20,000. Papasok na ako ngayon. Para kunin. Bago pa dumating ang mga magulang mo, pinapirma ko na sila. Sa kontratang ito, kung magbabago ng isip ang pamilya mo ngayon, 100 bises ang babayaran ninyo. Ay, naku. Ako at ang tatay mo, halos hindi marunong magbasa. Si Zhao Liang ang nagsabi. Yung hotel na pagdaraos ang inyong kasal. Kailangan ng pirma ng mga magulang bilang guarantor. Kaya kami ng tatay mo pumirma at naglagay ng thumb mark. Guyan, huwag ka nang gumawa ng mga walang kwentang bagay. Bago pa kayo dumating, nairehistro ko na itong kontrata. Batas. Kahit punitin mo itong papel na ito, may bisa pa rin ito sa batas. Guyan kang IRMO. Sasamahan ko na si Xiao. Xiao, halika na tayo. Sakto, matagal na patay ang nanay ko. Marami sigurong alikabok sa bahay. Pag nalinis mo na, tayo na ang magpakasal. Sa mga taong nandiyan ka sa kanila, hindi mo ba siya pinayagan? Ayos lang, hindi naman ito ang una kong beses. Kahit pinayagan mo siya, hindi kita isusuko. Tama na. Xiao. Alam mo bang labag sa batas ang manakit? Yan ang tawag sa domestic violence. Honey, Xiao. Dito ka sa mukha, suntok ka pa. Sige, suntukin Montag ako. huwag ninyo akong pigilan. Papatayin ko siya. Xiao, kalmahan mo. Xiao. Hindi ka dapat makulong dahil sa isang basurang tulad niya. Pasensya na, Guyan. Nadamay ka na naman. Ano bang sinasabi mo? Magpapakasal na tayo. Zhao Liang, ibibigay ko sa iyo ang 20 milyon. Pero kailangan mong pangakuan ako. Mula ngayon, huwag ka nang manggulo kay Xiao. Sige. Bastard nandiyan ang pera. Walang problema. Bibigyan kita ng 12 oras. Kung sa loob ng 12 oras, ay hindi ko nakita ang pera. Xiao. Kahit mamatay man siya. Asawa ka opearin siya, si Zhao Liang. Ikaw, Assistant, alis na tayo. Guyan, huwag mong ibigay ang pera. Kahit piso, huwag. Matanda na ko. Wala nang ilang taon sa buhay. Gawin na lang natin ito. Palit tayo ng buhay nitong hayop. Tatay, Huwag kumalma ka. tatay. Marami na akong pagkukulang sa iyo at kay nanay. Ngayon, nag-aalala pa kayo para sa akin. Pasensya na. Sa mahabang panahon, hindi ko kayo naging mabuting anak. Kasalanan ko ito. Ganito talaga ang pagmamahal ng magulang. Xiao, basta't masaya ka. Gagawin namin ni nanay ang lahat. Xiao. Nandito pa si Zhao Liang sa barangay. Baka, dumaan na lang muna kayo sa bahay namin. Para hindi na kayo guluhin. Para tahimik tayong makapag-isip ng paraan. CJ. Guyan, huwag tayong magbibigay ng pera. Si Zhao Liang, gago yan. Wala na siyang pakialam, wala na siyang natitira. Kahit bigyan natin siya ng pera, lalo lang siyang gaganahan na humingi pa. Pero wala na tayong 12 oras. Kapag hindi natin binigyan, magagalit siya. Pagkatapos, lalo lang magiging komplikado. Xiao, pagkatapos natin ikasal. Kapag ginulo ka pa niya, pwede na tayong magreklamo. Sundin muna natin ang plano mo. Pero, Hoy, handa na ang pera. Saan tayo magkikita?
Boss Gu. Ito ang 2 milyon. Nasaan ang kontrata? Mga kasama, nagkasundo na kami ni Ezao. Lahat ng nangyari noon ay hindi totoo. Bago pa man kami nagkakilala ni Fu Xiaoxiao. Matagal na silang naghiwalay ng maayos. Tama ba, Ezao? Niloko ninyo ako. Ginagawa lang namin ito para protektahan ang sarili namin. Para hindi ka na muling magsinungaling. Pwede ka namang magwala. Pero babawiin ko ang 2 milyon mo. Ayaw mo namang mawala to, di ba? Tama ba, Ezao? Oo. Hindi ako naging matino noon. Nagkakamali si Jigu at si MS Fu. Naayos na ang pagkakamali. Wala na talagang relasyon. Sa pagitan namin ni MS Fu bago pa sila ni Jigu. CJ, umuwi na kayo. Kunin mo ang 2 milyon at umalis ka na. Kung magulo ka pa, hindi kita palalampasin. Kung lokohin mo ako, pipilitin kong hiwalayan kayo kahit mamatay pa ako. Ano nang ginagawa mo? Masamang pangitain ang makita ang nobya bago ang kasal. Lumabas ka. Ang imo naman. Bisitahin ko lang ang magandang nobya ko, bawal ba? Xiao, sa wakas, pakakasalan na kita. Sige, pagkatapos ng kasal, asawa mo na ako. Lumabas ka na, huwag mong istorbohin ang pag-ayos ko. Baka mamiss pa natin ang tamang oras. CJ, Gigu, may problema. Naku, tingnan ninyo ito, ang babaeng. Pakakasalan ng group ngayon. Azawa kao pala. Huwag kayong maniwala sa kanya. Zhao Liang. Kailangan bang gawin mo ito? Ninakaw mo ang asawa ko, tapos ako pa ang masama? Wala na bang hustisya? Pero sinabi mo noon na pagkakamali lang ito, Jizhao. Hindi maganda ang pagbabago mo ng salita. Sinong nagbago ng salita? Ang putol kong binti. Siya ang may gawa. Kung hindi ako pumayag, na magpanggap, baka patay na ako. Zhao Liang. Huwag kang magmalabis. Guyan, kalmahan mo, ginagawa lang niya iyon para magalit ka. Naku, tingnan ninyo, andito ang lahat. Gusto pa niyang saktan ako. Paano kung wala kayo? Baka mawalan pa ako ng buhay. Xiao, pinilit ka rin ba niya? Sundan Montag ako, ililichtas kita, hintayin Montag ako. Zhao Liang, hindi ka ba natatakot sa kapalaran mo? Kapal aran? Parang patay na ang putol kong binti. Fuxiao, naisip ka una. Ang 2 milyon, hindi sapat para sa kinabukasan ko. Kung hindi ako magiging masaya. Hindi rin kayo dapat magiging masaya. Tingnan ninyo ito. Zhao Liang, ang mga paa mo, talagang ako ang bumasag. Anong kinalaman ni Miss Fu at ni Boss Gu? Ako si Tang Fei, ang dating asawa ni Zhao Liang. Si Zhao Liang talaga ang nangaliwa. Saka sinaktan ako, kaya ko pinabasag ang mga paa niya. At nung naghiwalay kami, binigyan ko na siya ng 1 milyon. Kaya pumayag siyang hindi ako isasakdal. Zenobia naman ang makakala. Ngayon, gamit ang mga paa niyang to. Nandito siya para siraan si Miss Fu at si Boss Gu. Tang Fai, putang ina Montag. Kasinungalingan lahat yan. Kasinungalingan. Zhao Liang, kung may galit ka, Sa akin mo'y direkta. Isakdal mo ako sa korte, hindi dito. paulit-ulit na paninirang puri. Kay Miss Fu at kay Boss Gu. Mabait pa sila, kung hindi, nakulong ka na. Ah, ganong pala. Talagang gago si Zhao Liang. Sarili niyang hindi maginhawa, ayaw pa niyang maginhawa ang iba. Nakakatuwa rin itong si Miss Tang.
Aminado Pia talaga. Sa krimen ng pagbasag sa mga paa ni Zhao Liang. Mukhang tutunga. Ta, ihatid niyo siya palabas. Tang Fai, putang ina Montag, papatayin kita. Lahat, mag-disperse na kayo. Miss Tang, salamat. Walang anuman. Ito na lang ang pag-apologies ko. Para sa mga nagawa ko noon. Boss ko, Miss Fu, huwag kayong mag-alala. Si Zhao Liang, talagang hindi na siya. Magpapakita sa harap nyo. Pumunta na kayo sa function hall. Baka mahuli Pia kayo. Tang Fai, putang ina Montag, papatayin kita. Sandali. Tang Fai, putang ina Montag, papatayin kita. Gago ka. Dalhin nyo siya sa South Africa. Sabi nila doon, hindi maganda ang healthcare. Yung MGA para mo. Baka hindi ka na makabangon habang buhay. Tang Fei kidnapped to. Zhao Liang, bilang dating asawa, mabait akong nagpapasyal sa'yo sa ibang bansa. Paano naging kidnap yan? Kung ganoon ang sinasabi mo, baka pagbalik mo, saklawan mo na lang ako. Dalhin nyo siya. Fai Fai, wag na. Fai Fai, hindi na ako ulit. Fai Fai, wag. Fai Fai, please. Fai Fai, ayoko na. Fai Fai, nakamali ako. Fai Fai. Ginoong Guyan, nais mo bang pakasalan? Ang babaeng nasa tabi mo, si Miss Fu Xiao Xiao? Nais ko. Miss Fu Xiao Xiao, nais mo bang pakasalan si Ginoong Guyan? Nais ko.